former President Duterte is running as city mayor of Davao. Vice Mayor si Baste. Pagkatapos, yung congressman ng 1st District is going to be Pulong versus Migs Nograles. Pagkatapos, si Carlo Nograles ang kalaban ni PRRD. Okay? I don't think may laban si Carlo Nograles, no? Definitely talo yan si Carlo Nograles kay PRRD by a mile, okay? But Pulong versus Migs Nograles, I don't think yung win ni PRRD would be same na kasing comfortable nung katulad ng kay Pulong. And so, while I think Pulong can win over Migs Nograles any day, while I think she can win over Migs Nograles, but we cannot really take chances. Kailangan talaga ma-ensure na manalo si Pulong. Ganon. Kasi, well, pag nanalo si Migs Nograles as 1st District Representative sa Davao, you know, that's going to be the start of the political career of, real political career of Migs Nograles. And maya-maya, bubukas ako ng tindahan para naman tayo ay makapagkwentuhan. Kasi there are a few things that I would like to talk about today. Yung nagsalita na kasi meron ng news report tungkol dun sa binitay sa KSA. Ayan, so pag-usapan natin yan. And also, I found this very long clip of the Senate inquiry tungkol sa Alice Go saga pa rin, facilitated by Risa Ontiveros, 28-minute clip. Sa kung saan sumulpot na nga itong si Maslog, si Ana Maslog. Ito yung nag-finake yung death. Finake niya yung death niya, nag-appear siya as different person, nagparitoke siya and everything, in order to evade yung kanyang guilty verdict do sa textbook scam. So dahil nga siya ay, yung mga kasama niya kasi doon, na-convict, pero kasi dahil nga siya ay patay na, so syempre hindi siya nasama doon sa decision, kasi patay na siya supposedly. But she's very much alive, she's using different identity, at eto na nga, biglang naging character dito sa Alice Go issue. Ayan. Akala ko doon siya dadali sa quad Akala ko doon siya sa quad lalabas. So lumabas siya dito kay Risa Ontiveros. Kay Risa Ontiveros instead na dun sa EJK. Ayan. So, nagsarado na yung filing ng Certificate of Candidacy. So, per COMELEC, ayan, tingnan natin yung ni COMELEC dito. Ayan, ito muna. Per COMELEC, merong, shinare ko naman yan ulit pala sa wall ko. Ito na yung latest update ng mga nag-file sa national possession. Ayan, okay? So, per COMELEC, nitong day 8, ayan, merong 57 na nag-file na senatoriables. Okay. 57. Ayan. So, ito mga pa nila ito, mga real name pa yung nakalagay So, marami dito hindi pa natin kilala. Ayan. Ayan, Victor Dairit Rodriguez, that's Attorney Vic Rodriguez. Willie Revilla may also filed. I think Pastor Kibuloy also filed today. Meron ba? Meron. Per kahapon. Ayan, Apollo Carion Kibuloy also filed today. Ayan. So 57 for today. Ang total number of candidates for for the senatorial position is 184. Tapos pagdating naman sa party list, 53 ang nag-file today. Ang running total ng mga party list na kakandidato ay 190. Ayan. 190. So madami rin yung pagpipilian, okay? Marami rin pagpipilian yan. Sabi ni Joey Sang, ayon sa line reasoning mo na panalo lahat, Duterte team. At sang-ayon ka? Sang-ayon ka or sana ngayon? Ano ba yung, anong tinatanong mo, truly winter? Sang-ayon ka o saan na ngayon? Anong ibig mo sabihin?
Based on your Ha? based on your Hindi ka ang sabi niya kasi, Joey, sang-ayon sa line reasoning mo na mahalaga. based on your Hindi, parang nag-a-agree siya, sang-ayon siya. Sang-ayon sa line of reasoning mo na mahalaga. Mm. So, hindi ko alam kung nag-a-agree siya or ano, or tinatanong niya kung nasaan yung reasoning. Ayan. Ayun, agree siya. Agree siya dun sa line of reasoning. Ayun. Ayun. Wala naman kasi sa totoo lang, hindi natin maa-afford na gawing pageantry tong election na to. Kasi nakita niyo yung, alam mo, I learned that, well, ngayon sa Davao, 'di ba, they were able to do some power moves there. Former President Duterte is running as city mayor of Davao. Vice Mayor si Baste. Pagkatapos, yung congressman ng first district is going to be Pulong versus Migs Nograles. Pagkatapos, si Carlo Nograles ang kalaban ni PRRD. Okay. I don't think may laban si Carlo Nograles, no? Definitely talo yan si Carlo Nograles kay PRRD by a mile, okay? But Pulong versus Migs Nograles, I don't think yung win ni PRRD would be same na kasing comfortable nung katulad ng kay Pulong. And so, while I think Pulong can win over Migs Nograles any day, while I think she can win over Migs Nograles, but we cannot really take chances. Kailangan talaga ma-ensure na manalo si Pulong. Ganon. Kasi, well, pag nanalo si Migs Nograles as first district representative sa Davao, you know, that's going to be the start of the political career of, real political career of Migs Nograles. Kasi, syempre, unang-una, wow, natalo niya yung Duterte. So, parang mapapangalanan siya dyan na Duterte Slayer. 'Di ba? Kasi matatalo niya si Pulong. If yun yung mangyayari. Ganon. Pagkatapos, syempre, a lot of people will think na, hindi pala infallible ang mga Duterte sa Davao. Kaya pala siyang talunin ng Nograles, things like that, ganyan. Okay. Wala namang problema kung fair yung laban. Kasi I think Pulong can really beat Migs Nograles any day. However, let us not forget na itong si Migs Nograles, tinrabaho niya talaga na malagay sa posisyong ito. And she is loaded with resources. She's loaded with resources. Remember, yung party list ni Migs Nograles, grabe to magpamigay ng ayuda. At yung ayuda niya bilang representative na karga-karga ng PBA party list, ay ginagawa lang niya yung pamimigay ng ayuda sa Davao City. Pero representative to party list to, national yung scope niyan. 'Di ba? Nakita niyo ba sa ibang lugar si Migs Nograles aside from Davao na nagpapamigay ng ayuda? Ang athletes ba, Migs Nograles, ay nasa Davao lang? 'Di ba? So I really appeal to the Davaoenos, no, na you have to be very, very careful and you have to make sure that Migs Nograles resources will not make her win the election. Dapat matalo si Migs sa darating na eleksyon dahil yung mga ganyang klaseng politiko po, yung mga ganyang klaseng politiko, hindi yan dapat nakakakuha ng posisyon sa gobyerno. Biruin mo, nung representative siya ng PBA party list, wala na siyang ginawa kundi magyabang. Hindi naman sinulat ng tao hindi man nakita ng tao yung pangalan niya sa balota. But she strike a deal with the devil to ensure funds. At huwag ka magsinungaling, huwag mo sabihin hindi kami nagsasabi ng totoo. Kasi saan ka kumukuha ng pang-ayuda mo, Migs? Bilang kongresista ng PBA party list. Some deal was struck with the devil. So that is why you were able to give away a lot of ayuda. And ayuda is not, it is not the way to to change things in this country. Sa mga kababayan ko naman po, ako po ay buong pusong nakikiusap sa inyo na ang pagtanggap niyo po ng ayuda ay ituring niyo pong red flag. Okay? Kapag po kayo ay binibigyan lamang ng mga politiko ng ayuda at wala silang ino-offer na kahit anong long-term solution sa mga problema ninyo, bigay lang ng bigay ng ayuda, bigay lang ng bigay ng pera, pero wala po silang sinusolusyonan na problema. 'Di ba?
wala silang sinusolusyunan na ano no, na problema diyan sa lugar ninyo. Eh, ibig sabihin po nun, binibili lang niya yung boto niyo, gano'n. Okey? Ayun, so, I think Migs Nograles will not win over Pulong, but nevertheless, hindi rin natin puwedeng maliitin yun. Kasi ang taas ng stake, sa totoo lang, ang taas ng stake. So anyway, yan, no? So pagdating sa Davao, nakita niyo naman na yung init nung mga ano, nung mga tagisan sa darating na eleksyon, sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Because itong 2025 election is crucial kung anong magiging takbo ng mga susunod na eleksyon. This is the first election under the BBM administration. So whatever they would be able to pull up, okay, whatever it is they are going to pull together sa 2025 election, gagawin at gagawin nila yan sa mga susunod na election cycle. Ayun. Sabi ni Duterte TV, sampalin natin sa mukha mga congressman. Let's make Marcoleta #1 sa Senado. Agree. 'Di ba? We need someone of Marcoleta's caliber. Ayan. Ayun. So, ano no, sabi ni Raven Claver, matatalino ang mga taga Davao City, hindi mananalo ang mga Nograles unless may dayaan. Correct, kaya ngayon yung dapat bantayan. Kasi loaded to si ano loaded to si ano talaga, si Migs Nograles. And talaga tinrabaho niya, no? Yung talagang she tried to be more popular. May effort talaga on her part to ano, no? To gain some following, to gain some public presence. Ayan. Ayun, naimbag na Rabi, Miss Joey, solid Vice President, Manang Inday, Sara Duterte Defenders from Aringay, La Union. Ayan, hello po sa inyo. Lagi tong nagpapasintabi si Sir Dante Madarang. Makikita ko to, ito lagi yung comment niya. Pag manonood na siya, pag nagpaparamdam na siya, na nanonood na siya ng live. Ayan. Ayun, do not forget ang ginawa ng tatay niya as congressman noon. Ayan, correct. Actually, ano yan, ilang beses na nga napagkukwentuhan yan, yung ginawa ng tatay niya, ganyan-ganyan. Ako naman kasi, ano ang tawag dito, kasi patay na yung tatay niya eh. Patay na yung tatay ni Migs Nograles. So ako, as much as possible, huwag na nating idama yung tatay kasi patay na yun eh. Ikaw, Migs, bilang isang public servant, ano ba ang nagawa mong meaningful? 'Di ba? Bilang kongresista. Eh kasi wala namang nagawa to si Migs bilang kongresista kundi magpagamit at maging attack dog ni Tambi. Sa SMNI, kay Alice Go, kay Pastor Kibuloy, 'di ba? Sa mga Duterte. Ayan. So yun no, marami talagang malalim talagang mga ano, marami talagang mga implications, maraming mga implication ang 2025 election. And so we really need to push back. That is why it's very important to consolidate the Dutertista vote. Ayan. For example, si Abante. Si Benny Abante ng 6th District ng Metro Manila. Siya ang congressman ng 6th District ng Metro Manila. Sino ba kalaban ni Benny Abante? Dapat yung kalaban niya yun yung manalo. Ayan. Meron bang taga 6th District dito ng Metro Manila? Sa Marikina, yung mag-asawang Kimbo ay tatakbo na rin. I think Miro Kimbo is running for congressman if I'm not mistaken. And then ano no, teka, check nga natin. May nagpapapansin. Sige, teka Hayden, papansinin kita. Wait ka lang. Ay, gising si Sas. Nagpapa-download ng libro. Wait. Teka lang teka lang. Teka lang, i-download ko lang tong pinapa-download niya. Grabe yung ano, no? Grabe yung nangyari nga dito sa ano. Sabi ko kasi sa pag-usapan natin yung nangyaring ano, bitayan sa KSA.
Ay, mabilis lang yung ano, pinapa-download niya. Wait lang. Ayun, okey, okey. Mag-join ba si Sas? Hindi ko alam. Oo nga, inano ko na, tinago ko na yung screen ko. Shit, shit. Okay, wait lang. Oo. Bakit yung ano yung nakitang wait. Ayan. Bakit wala po akong nakitang reaksyon nila Arnel Ignacio at OWA regarding sa nabitay na Pinoy? Well, yun nga yung nakakataka eh. Pero kasi itong mga ganitong level, ang sinasabi nila, ano na raw, state level na daw yun. Teka, puntahan lang muna natin si ano, si Kimbo. Kimbo, Stella, and Miro. He is a company, hindi sinabi ko nang tatakbuhin. Ito, second district, his wife, okay, so ano nga, congressman si Kimbo, pagkatapos, ang kanyang, ayan, si Stella Mayor naman. Ang kalaban, Marikina candidates. Marikina oh, si Marcy Chodoro. Ang kalaban ni Marcy Chodoro parang si Coco Pimentel yata. Si Mayor Marcy, ang current na mayor ng Marikina. So sinong kalaban ni ano? Sinong kalaban ni, may taga Marikina ba dito? Sinong kalaban ni ano? Ni Stella as mayor? Kasi alam mo si Stella Kimbo, grabe rin yung ano niya na, grabe din yung resources niya. Kasi, di ba meron nga akong in-expose dyan na group chat dun sa Q group ni Stella. So meron niyang mga Q leaders, at doon sa mga Q leaders, si Chodoro nga, Maan Teodoro. Okay, so asawa yun ni Mayor Marcy, no? Yung asawa din ni Marcy ang tatakbo as mayor. Okay. Si Mayor Marcy, love na love ng mga taga Marikina to eh, no? Wife ni Mayor Teodoro ang kalaban ni Stella. Okay, okay. Yeah. Mm-mm. So si Mayor Marcy, tatakbo siyang congressman ng 1st District. Ang kalaban niya si Coco Pimentel eh. 'Di ba? Kalaban niya si Coco Pimentel. Pagkatapos, si asawa ni Mayor Marcy, si Maan Teodoro, ang kalaban niya si Stella Kimbo. Okay. Joey Uy, 6th District under Yorme Isko. Ayan. Ayun. So, kumusta naman yan si Joey Uy? Pero feeling ko, kung ang kalaban si Benny Abante, piliin nyo na yung ano, piliin nyo na yung ano, basta Joey matino yan. Si ano yung Joey Uy? Ayun. Well, kumpara kay Benny Abante, no? Let's try someone else. 'Di ba? Sana mag-try ng iba yung mga taga Manila. Ayun. Sabi ni 2024 PhilCons, Miss Joey, what if Inday and Tatay Digong have slightly different indoor senatorial candidates? How can we vote straight then? Well, unang-una sana hindi sila mag-ano, no? Sana merong similarity yung kanilang ano. Pero kung sino yung similar nilang i-endorse, definitely yun ang boboto ko. Ganun. Kung meron silang hindi magkapareho, doon ako mag-aano. Doon tayo may luxury of choosing. 'Di ba? Ay sabi ni Maine Domingo, pwede ba makahingi ng ebook ng nuclear war scenario? PM nyo ako, tingnan natin kung paano magagawa. Kasi EPUB siya eh. Hindi siya PDF eh. Ayun.
Mabibitbit ni Yorme yan, aggressive vloggers ni Isko, sabi ni Jeric. Oo, actually, to be fair kay Isko, magagaling yung mga nagbo-vlog para sa kanya. Magaling yung social media team. Kahit ng presidential election, yung mga campaign materials ni Isko, magaganda. Ayun. Ayan. Miss Joey, may cameo na kasi as nurse sa election code yung CSC. Lumabag si Carla Nograles sa election code ayon sa CSC. Sabi ni, paano lumabag? Actually, hindi ko masyadong, parang feeling ko no-brainer yun. Kasi, di ba CSC chairman siya. So, nag-file siya for certificate of candidacy. Pag ikaw kasi, meron kang hinahawakan na government position, basta nag-file ka ng certificate of candidacy, ipso facto, resigned ka dun sa position mo. Ganon. Ano ba exactly yung sinasabi nilang na-violate niya? So, ibig sabihin, kahit hindi pa siya nag-file ng resignation, basta nag-file siya ng COC, upon filing, ibig sabihin nun, deemed ipso facto, resigned siya. Ngayon, of course, syempre, hindi maganda yun sa optics kasi parang, ano naman yan? Parang, di ka man lang nagpaalam ng maayos, di ba? Kasi nga, pagka nag-file ka, resign ka na, di wala ka nang babalik ang opisina, di ka na pwede pumasok. So, parang bigla ka na lang nawala sa office. Ganon. Ayun. Kahit anong gawin ni Amy, please naman, wag na kayong magpauto. Tagal na natin niloloko ng tagal na nating niloloko ng mga 'yan. Sabi niya. Ako naiintindihan ko yung galit niyo kay Senator Amy, no. But like I said, ang opinion ko kay Senator Amy ay kung ano yung magiging opinion ni PRRD at saka ni Inday about Senator Amy. I would, in as much as naiintindihan ko yung lahat ng galit ninyo at talaga namang valid yung mga yun, pero ayokong magpadala masyado dun sa masyadong emosyon. Ito ang election ng 2025 na to, ayokong magpaka-emotional eh. Ayokong magpaka-emotional. So, ang mas gusto ko dito is really to push the Dutertista vote. And I think, pagka ganun yung usapan kasi, you really have to be cold-hearted. You really, really have to be cold-hearted. Ayun. Ayun. Inday categorically said that never again to Marcoses. So, yun nga. So, ibig sabihin, malamang wala nang hindi i-endorse ni Amy si Inday. Kung ganun yung kung ganun yung situation. Ayun. Open ako kung both may magkaibang lineup si VP at PRRD. Mas maraming pagpipilian, lalo na kapag hindi mo masyado feel yung mga candidate. O syempre, tatanggalin na natin yung artista doon, di ba? Pagka ganon. Tatanggalin na natin mga artista doon. Ayun. Okay. So anyway, alis na tayo dyan sa alis na tayo dyan sa, teka lang may isasend lang ako kay Sas na Siya ang dahilan kung bakit tayo nagkanda leche-leche, sabi ni Niha. Ayan. Well, I'm still, I still look for a really drastic move from Senator Amy in order for all of us to, at least kahit paano bumababa naman yung tama ng galit ng mga tao. Kung hindi niya gagawin yun, edi suffer the wrath of the galit of the people. 'Di ba? Ganun lang, 'di ba? Ganun lang. Ayun, sana hindi tumakbo si Attorney, sayang hindi tumakbo si Attorney Trixie at Attorney Glenn Chong. Oo nga eh. Ayun. Sabi ni LDC, I actually feel sad for Carlo. Nasasayangan kami sa galing niya eh. He made the deal with the devil. Wanted brilliance. Ayun. Joey, no, say mo sa pagtakbo ni Willie Revillame, parang please no. Si Ipe nga ayoko eh. Si Ipe nga ayoko eh. Kaso nga lang kasi, pagdating sa election talaga, it's a numbers game. So, sino ang winnable? At dun sa mga first na question dyan kasi, sino ang mga winnable? Sino ang mga maaaring manalo? Okay? Kaya nagkakaroon ng lamang yung artista kasi nasasagot nila yung part na yun eh, na winnable ba to? Ang pagdating pa naman sa senador, name recall ang labanan. Sino yung naaalala ng mga tao? Syempre, naaalala ng mga tao, yung sikat. 'Di ba? So, yun yung first. So, ngayon, sa lahat ng kandidato, sino yung winnable? And then after nun, kanino kakampi yun? 'Di ba? Kanino kakampi? So, yun yung mga reality ng election eh. Yun yung reality ng mga election. Si Spox po, hindi po ba tatakbo? Sayang naman. Mukhang hindi. Kasi alam mo, feeling ko, sobrang pinanggigigilan nila si Spox. Pag tumakbo yan si Spox, magpapa-SPA yan. Siyempre, pag nagpa-SPA yan, may notary yan. Di pupuntahin nila yung notary, gugurgurin nila yan, and ganun-ganon. Ayun. So, nagtatago si Spox ngayon. So, pag tumakbo si Spox,
Kasi 'di ba sa notary ang ano do'n, ang nino-notarize do'n ng notary ay nagpakita ang kanyang kliyente sa kanyang harapan ng personal, 'di ba? Ayun. So, kaya tingin ko hindi na ata tatakbo 'tong si Spokes Harry Roque, gano'n, sa pamamaraan na conventional, yung magpapadala siya ng SPA sa ano, may magfa-file in his behalf, ganyan. Kasi magugurgur, eh. Pinanggigigilan siya ng bonggang-bongga ng ano, pinanggigigilan siya ng bonggang-bongga ng pinanggigigilan siya ng bonggang-bongga ng Kongreso at saka ng Malacanang, 'di ba? So it is not of his best interest and the interest of the people around him. Kasi nga, gugurgurin siya diyan at bababuyin siya. Dahil pagka kunwari, nahuli si Spokes, bababuyin siya ng bongga. Just like what they're doing to Alice Go now. 'Di ba? Kagaya ng ginagawa nila kay Alice Go. Ayan. Okay. Well, anyway, punta na tayo dito sa ano, no, yung sa mga main topic natin. Yung first natin na topic. Yung first natin na topic, yung, ang pangalan nito? Eto, ayan. So, yung DFA, kinonfirm na meron ngang Pilipino na na-execute sa Kingdom of Saudi Arabia. So, sabi, we regret to confirm the news that a Filipino has been executed in Saudi Arabia for murder. The Philippine government provided legal assistance and exhausted all possible remedies, including a presidential letter of appeal. But the victim's family refused to accept blood money in return for forgiveness of the Filipino. And so the execution proceeded. The family in the Philippines has requested that their privacy be respected and for their details to be withheld from the public. Ayan. So, ito po yung unang tanong. So, ang sinasabi, tinulungan naman daw yung Pilipino, lahat daw ng legal remedies ay ginawa para matulungan yung Pilipino na to. Pero talagang may kasalanan daw talaga ang Pilipinong iyon at kung kaya siya ay nabitay. Execute. Ayan. Ito, merong video si BBM, panoorin natin about this. May video siya. Hindi ko alam kung ito yata yung tumatawa daw siya eh. Pero let's see, let's watch ha. And there was very little we had left to do. We had very few options left. We tried everything, and for many, many years. And the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Nonetheless, we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia to perhaps the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia to perhaps have another look, and they did. And unfortunately, the law there is very strict, and apparently the conviction has stood, and one of ours has been taken away. But yes. Very unfortunate. So, may message kayo for the bereaved family? Well, we, of course, our thoughts Is it appeal laugh? to... Laugh ba yun? Yes, we appeal to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Is it laugh? better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia to perhaps have another look. As of our friends in Saudi Arabia to perhaps have another look, and they did. To the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia. Tawa ba yun? Parang tawa eh, no? As of our friends in Saudi Arabia to perhaps better natures, I guess, of our friends. We appeal to the better natures, I guess, of our... Yeah. Nervous laugh, yeah. Yeah. Yeah, I think it's a nervous laugh. Okay. So, ang sinasabi ni BBM,
kung matatandaan nyo, finiture ko to. Kasi nauna kong nakita yung post na merong binitay na Filipino sa Kingdom of Saudi Arabia nung nakita ko yung post ni Crisette. So ngayon, nabother talaga ako doon kasi parang, uy, may na-execute? Bakit hindi man lang napag-usapan to? Bakit wala man lang balita leading to the execution? So I was really very curious kung ano ba yung ginawa ng government in order to assist yung Pilipino na na-execute. So apparently doon sa balita ng Kuwaiti News, ang sabi doon, pinukpok daw kasi ng martilyo nung Pilipino yung kanyang amo. So namatay yung amo. Namatay yung amo. Okay. Whether it is true or not, okay, so let us say totoo yun. Totoong nangyari yun, na yung Pilipino, napatay niya yung amo niya. Okay? It is very important that our Philippine government will coordinate with the Saudi government so that they can really take a look at the case and see what really transpired. Kasi baka naman may mga ways dito kung papaano ma-mitigate yung sentence. Kasi napaka-harsh ng sentence talaga sa KSA, di ba? Now, I am not saying na pawalang sala ang Pilipino or ano, ganyan-ganyan, but to exhaust all the things that can be done. Number one, because no Filipino would go to Saudi Arabia, to the Middle East para magbakasyon. Malamang sa malamang, nagpunta yan dyan, nagsakripisyo yan, nagtrabaho, malayo sa pamilya, nangatulong or whatever, in order to provide for the family. And alam natin na ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa Middle East, and not only there, pati sa Hong Kong, pati doon sa ibang bansa, sa kung saan they serve as a domestic helper or trabahante sa factory, ganyan-ganyan, their work condition is not ideal. And so that is why it's very important that when they are put in this kind of situation, our government is ensuring that they would have the best protection possible.